natin ginawa. Wala siyang kabig. Straight lang kahit nakabitaw yung steering natin. Ayan. So for today's vlog naman natin, mag-a-align tayo ng ating steering kasi nagpalit tayo ng steering gear assembly, steering rack. So ito yung sakyan natin, andito na siya sa 4-post at naset na rin namin yung aming wheel alignment machine. Ayan yung mga nakasagulong kung makikita nyo, ayan. And then ito yung machine, Hunter. So kung makikita nyo, ito na yung nasa likod. So naka-red shock, so kailangan natin adjust yan. Adjust natin. So kung makikita nyo yung camber at saka tow nya, so naka-red, kailangan i-green natin. Kung nakikita nyo yung total tow, ganyan yung dapat na maging column ng nasa camber at saka tow nya. So i-adjust natin sa likod ngayon. So ito yung ating i-adjust. Ito yung tow nya, tow, ito left and right. Tapos yun yung camber yung andun sa taas. Yun, andun sa taas. So i-adjust nya ngayon. Ayan. Nilolok bolts sa tow at saka yung sa camber nya. So ayan, nilologan nya na yung bolt. At antay lang tayo, tapos makikita nyo habang ina-adjust nya, magbabago dito yung reading ng ating computer. So ayan, nag-start na siyang mag-adjust doon sa ating rear camber. So kung makikita nyo siya ngayon guys, makikita nyo unti-unti na nag-adjust. Ayan yung sa mamit yan, yung green na yan siya, pasok na siya sa specification. So kung makikita nyo, nasa gitna na siya, basta dito siya sa ano to, area na to, okay na yung ating alignment. So kaliwa yung ginagawa nila ngayon. So doon naman sa ngayon sa right side ng luluwagan. So makikita nyo, nagluluwag sila. Medyo katigasan talaga pag nagpit. So atay lang natin, kasi i-adjust na naman natin. Ayan. So i-start na naman silang mag-adjust ngayon. Makikita nyo yung right side. Ayan. Saka camber natin. Ayan. Ayan, okay na. Okay. So makikita nyo siya. Ayan, okay na naman siya. So next na i-adjust naman ngayon is, kung makikita nyo itong naka-red pa rin na color. So yan yung tow nya. So i-adjust natin pareho kasi nakapula pa siya. Malayo pa siya sa center. Kung makikita nyo both left and right. Ayan, so makikita nyo habang ina-adjust yung kaliwa na tow. So antay lang natin na may sentro nila. So ayan na mga paps. So makikita nyo, naging green na ulit siya. Sina-adjust na dun sa kabila. So yun na lang yung kanan yung huli. Ayun na adjust, makikita nyo. Ayan, kunting adjust na lang. Okay, kahit trace lang, ayos na yan. Okay, so yan na yung tamang adjustment ngayon. Lahat naka-green na siya. So isusunod lang natin is yung sa harapan. I-adjust natin yung 2 into out nya. Up, nagdilaw yung ano, balik dahil konti. Okay. So ayan na nga, na-adjust na lahat yung harap likod, ay yung likod pala. So next nating i-adjust naman is yung sa harapan, yung 2 into out.
So ang next step natin is pupunta tayo sa harapan ngayon, which is ito. Makikita nyo yung ano yan, i-click natin to sa harap. Ito yung sa likod, ito yung sa harap na gulong. So i-click natin. So kung makikita nyo yan, yan na yung ano nya, kailangan natin i-adjust. So i-click na natin tong ano, measure caster front. So i-click natin yan para mag-ulit na iikot siya sa mga steering sa taas. Iikotin natin yung steering ngayon. So kung makikita nyo, nagwa-warning siya, kailangan daw ito, pero kailangan ikotin mo natin yung steering para masintro mo na doon sa green bago natin i-fix yung brake pedal dito. Ayan, pupunta na siya sa taas para ikotin yung steering. So kung makikita nyo, habang pipihitin niya yung steering ngayon, yung mangyari, yan. Oh, takpan mo yung ano, hindi niya mana yung basa. Yan. Yan. Ikot pa ulit. Naririnig nyo, nagbibigay siya ng signal kung okay na siya o hindi. So last na yan, yung sa center line. Okay. So pwede nang ilagay yung lock ngayon. Kung makikita yung sinasabi niya. So kung makikita nyo, ito yung lock ng ating steering para pag nag-adjust tayo dun sa tie rod end, hindi siya sasama sa pag-ikot, kailangan may pangontra dyan. So let's go. Click na natin to ngayon sa show bar graphs. Click na natin to, show measurements. Tapos ayan, so kung makikita nyo siya, yung kanyang 2 into out, so malayo na naman. So kailangan adjustin natin to ulit. Ayan. So i-adjust niya na. So kung makikita nyo yan, ina-adjust niya na. Ayan, yung 2 nya. Okay. So kung makikita nyo ngayon guys, okay na siya mga paps. Parehas nang naka-green. Ayan, so makikita nyo. Oh, sumubra. Okay, yeah, so that's it. Okay na. Oops, sumubra. Sumubra siya guys. Okay. So, yun na nga mga paps. Natapos na yung ating pag-align. So, tatanggalin na lang yung mga ating special tools. Babalik sa dati niyang position para hindi masira. So, yun lang. I-rotate na natin po para malaman. Let's go. So yun na nga mga paps, i-rotate na natin itong sasakyan. Labas tayo sa ating workshop. Tignan natin kung okay na yung ating ginawa. Kasi yung complaint nito dati is noise while turning. So yun nga, nakita natin na yung steering gear assembly malaki na yung ano niya, yung clearance. Kaya kumakalog pag naliko. Ang odometer niya is 73,925. Mataas na rin to. So let's go. So okay na yung ating ginawa. Wala siyang kabig. Straight lang kahit nakabitaw yung steering natin.